Heto na nga mga kabayan, Estados Unidos magdadagdag ng panibagong unit ng pangmalakasang missile launcher sa Pilipinas. Ito nga ay matapos ang naganap na agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Tuloy-tuloy naman ang ginagawang paghahanda ng Pilipinas para sa mas tumitinding tensyon sa pagitan ng China at ng ating bansa. Samantala, Australia at Pilipinas naglunsad ng puwersa sa West Philippine Sea para i-counter ang mga ginagawa ng Beijing sa Indo-Pacific region. Ako po si Royce and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Mga kabayan, ang Estados Unidos ay nagpaplano at nakikipag-usap na tungkol sa posibilidad na mag-deploy ng mas marami pang missile launcher sa Pilipinas para mas palakasin ang depensa laban sa anumang agresyon sa pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea at sa iba pang security hotspot sa Indo-Pacific. Noong nakaraang taon, nagdala ang US military ng isang mid-range missile system na tinatawag na Typhoon sa hilagang bahagi ng Pilipinas bilang bahagi ng Joint Combat Exercises noong Abril. Ang Typhoon ay isang land-based weapon na kayang mag-launch ng Standard Missile 6 at Tomahawk Land Attack Missile. Sumunod naman itong Abril, nagdala muli ang US ng anti-ship missile launcher sa probinsya ng Batanes na pinakamalapit naman sa Taiwan. Matindi ang protesta ng Beijing laban dito. Sinasabi nilang ang paglalagay daw ng US missile system ay para pigilan ang pag-angat ng China na nagbabala pa na makakaapekto rin ito sa regional stability. Hiningi ng China sa Pilipinas na alisin ang mga missile launchers na ito pero malinaw ang paninindigan at pagtanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at na kanyang mga opisyales. Ayon naman kay Ambassador Jose Manuel Romualdez, kasalukuyan pa rin pinag-uusapan ang posibilidad na pagdedeploy nga ng US ng mas marami pang Navy Machine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis missile launchers. Pwede raw itong ilagay sa mga coastal areas ng Pilipinas na nakaharap sa bahagi ng West Philippine Sea para mas tumibay pa ang ating depensa. Ayon pa kay Romualdez, bahagi ito ng mas matatag na US-Philippines Defense Partnership. Nangyari ang mga pahayag na ito sa sidelines ng isang Trade and Investment Conference sa Maynila kung saan sina Romualdez at Foreign Secretary Teresa Lazaro ang nag-encourage sa mga malalaking US companies na mag-invest sa iba't ibang mga industriya sa ating bansa mula sa energy and telecommunications hanggang sa infrastructures and Navy shipbuildings. Ayon pa sa Ambassador, kapag nag-invest ang American companies dito sa ating bansa, hindi lang ito tungkol sa kita, kundi tungkol rin sa pagpapalakas ng ating alyansa. Noong Marso taong kasalukuyan, bumisita naman si US Defense Secretary Pete Hegseth sa Maynila sa kanyang kauna-unahang trip sa Asia. Sinabi niyang makikipagtulungan ang Trump administration sa mga allies para mas palakasin ang deterrence laban sa mga banta. Kasama na rito ang mga agresibong aksyon ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Hindi raw naghahanda para sa giyera ang Amerika, pero ayon kay Hegseth, binibigyan din ito na ang kapayapaan ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng lakas. Inaangkin ng China ang halos kabuuan ng South China Sea. Kabilang na rito ang 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas kung saan pasok ang West Philippine Sea. Kahit may overlapping claims pa rito ang Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei at Taiwan. Pero nitong mga nakaraang taon, dumami ang banggaan at tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Kamakailan lang nitong Miyerkules, pansamantalang nag-deploy ang US ng dalawang warship malapit sa Scarborough Shoal o Panatag Shoal bilang bahagi ng Freedom of Navigation Operations. Nangyari nga ito ilang araw matapos magkabanggaan ang dalawang barko ng Chinese Navy at Coast Guard habang tinataboy ang isang maliit na Philippine Coast Guard vessel. Ang insidente na ito ay nagdulot ng matinding alarma sa Asia at maging sa mga Western countries. Napakahalaga ng Freedom of Navigation para sa $1 trillion na mga kalakal na dumaraan sa karagatan na ito.
Dahil naman sa mga panibagong insidente ng agresibong aksyon mula sa China, ang Pilipinas ay naghahanda na para sa mga worst case scenario sa West Philippine Sea. Ayon yan kay National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez sa second quarter National Maritime Council press conference sa Maynila. Tiniyak ng opisyal na may nakahandang contingency military measures para sa seguridad sa West Philippine Sea. Pero hindi na nga ito idinitalye pa ng opisyal. Ibinahagi rin ni Lopez na hanggang ngayon nakabinbin pa ang hiling ng Pilipinas sa China na ibalik ang mga armas na kinuha mula sa Philippine vessels at bayaran ang mga pinsalang ginawa nito. Tinutukoy ni Lopez ang nangyaring insidente noong June 17, 2024 kung saan hinarang ng Chinese Coast Guard ang humanitarian rotation o resupply mission ng Philippine Navy at Armed Forces of the Philippines papunta sa BRT Sierra Madre na nakaground sa Ayungin Shoal. Sa insidente na ito, sinadya ng banggain ng CCG vessels ang mga bangka ng mga Pilipino. Sumampa pa ang mga ito at winasak pa ang ilang mga gamit. Kinuha rin ang mga military equipment at mga personal belongings ng mga Pilipinong sundalo. Ilan sa mga Pinoy ay nasaktan at may isa pang nawalan ng daliri. Samantala, kinumpirma ni Department of Foreign Affairs spokesperson Angelica Escalona na 35 diplomatic protest na laban sa China ang inihain ng Pilipinas mula Enero hanggang Agosto sa ngayong taon. Ayon kay Escalona, pinag-aaralan pa ng DFA kung maghahain ng panibagong protesta kaugnay sa insidente na naganap noong August 11, 2025 kung saan nagbanggaan ang isang barko ng CCG at isang vessel ng People's Liberation Army Navy matapos nilang tangkayin na harangin ang Philippine Coast Guard malapit sa Scarborough. Ibinahagi rin ng opisyal na kasalukuyan na silang naghahanap ng mga platform para pag-usapan ng mga ganitong issue sa China sa pamamagitan ng bilateral dialogue. Kaugnay naman ito ay nilunsad ng Australia nitong Biyernes ang pinakamalaki nitong military exercises kasama ang Philippine Forces. Mahigit sa 3,600 military personnels ang kasali sa live fire drills, battle maneuvers at beach assault sa isang bayan sa West Philippine Sea. Ang lugar kung saan parehong nag-aalala ang dalawang bansa dahil nga sa mga agresibong galawan ng Beijing. Tinawag ang exercises na ito na Alon at dito ipapakita ng Australia ang kanilang firepower. Kasama sa drills ang isang guided missile Navy destroyer, mga FA-18 supersonic fighter jets, isang C-130 troops and cargo aircraft, Javelin anti-tank weapons at mga sniper weapons ng Special Forces. Ayon sa mga military officials, may mga defense forces mula sa United States, Canada, Japan, South Korea, New Zealand at Indonesia ang sasali bilang observers. Ayon kay Vice Admiral Justin Jones ng Royal Australian Navy, ang combat exercises na ito ay isang oportunidad para masubukan kung paano magtutulungan ang mga kaalyado, paano tutugon sa mga parehong security challenges at kung paano magpo-project ng force sa malalayong lugar sa Indo-Pacific. Pangalawa ang Australia pagkatapos ng US na may Visiting Forces Agreement kasama ang Pilipinas na pumapayag sa deployment ng maraming tropa para sa combat exercises sa isa't isang teritoryo. Samantala, pumirma na rin ang Pilipinas ng katulad na kasunduan sa Japan na magsisimula na sa susunod na buwan. Bukod dito, magkipag-usap na rin ang bansa sa iba pang Asian and Western countries katulad ng France at Canada para sa kaparehong defense accords. Kinundina naman ng China ang mga ganitong multinational war drills at alliances sa loob o malapit sa South China Sea. Sinasabing nagbubuklo ang US at ang mga kalyado nito laban sa kanila at lalo lang daw nagmimilitarize sa rehiyon. Nagpahayag nga ng pagkabahala ang Australian Embassy sa Maynila hinggil nga sa dangerous and unprofessional conduct ng mga Chinese vessels sa lugar na nagsasangkot sa Philippine Coast Guard. Ayon pa nga sa kanila, ipinapakita raw ng insidente ang pangangailangan para sa de-escalation, restraint at paggalang sa international law. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta.
Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.